Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Tayo ay nasa lesson 17 sa ating kwento ng pag-asa, ang tabernakulo sa ilang. Pagkatapos, inutusan ng Diyos si Moises na magtayo ng isang lugar pagsamba na maaring dalhin kahit saan at mapupuntahan ng mga Israelita para sa paghahandog ng mga alay at sa gayoy makatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Merong sistema na ibinigay ang Diyos para mapatawad ang mga kasalanan ng tao na kung saan naroon ang pag-aalay ng mga hayop. Sa Exodus chapter 40, verse 17 hanggang 33, kaya nga, ang tabernakulo itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tungtungan nito, itinayo ang mga balangkas, isinuot sa mga argolya ang mga pahalang ng balangkas, at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng luna ang ibabaw nito at inatipan tulad ng iniutos ni Yahweh. Inilagay niya sa loob ng kaba ng tipan ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos. Narito ang 10 utos. Isinuot sa mga argolya ng kaba ng mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaba ng tipan at tinabingan ayon sa utos ni Yahweh. Ang mesa ay inilagay niya sa loob ng toldang tipahanan sa may gawing hilaga ng tabernakulo sa labas ng tabing. Tulad ng utos ni Yahweh, ipinatong niya sa mesa ang tinapay na panghandog. Inilagay niya ang ilawan sa loob ng toldang tipahanan sa gawing timog ng tabernakulo sa tapat ng mesa at iniayos ang mga ilaw tulad ng utos ni Yahweh. Inilagay niya sa loob ng toldang tipanan ang altar na ginto sa harap ng tabing. Dito niya sinunog ang mabangong insenso tulad ng utos sa kanya ni Yahweh. Ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tabernakulo. Ang altar na sunugan ng mga handog ay inilagay niya sa harap ng pintuan ng tuldang tipanan at dito niya iniaalay ang mga handog na sinusunog at ang mga handog na pagkaing butil tulad ng utos ni Yahweh. Nilagay niya ang palanggana sa pagitan ng toldang tipanan at ng altar at ito'y nilagyan ng tubig. Doon naghuhugas ng paa at kamay sina Moises, Aaron at ang kanyang mga anak. Tuwing papasok sila sa toldang tipanan o lalapit sa altar, naghuhugas sila sa tulad ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Pinaligiran niya ng tabing ang tolda at ang altar. Tinabingan din niya ang pintuan ng bulwagan. Natapos ni Moises ang lahat ng ipinapagawa sa kanya. Narito ang ilang bahagi ng tabernakulo. Number 1, ito po ang gate o court. Number 2, ang court or fence. Bronze altar, offerings at the altar. Basin, tabernacle, holy place, golden lampstand. Table of bread, altar of incense, veil, most holy place, ark of the covenant. Mercy seat, number 15 is pillar of fire and clouds. Ang tabernakulo ay lugar ng pagsamba, ngunit lugar din kung saan ay mababayaran ang kasalanan ng isang tao. Sa pamamagitan ng paghahandog ng alay mula sa mga hayop na panghandog. Ang hayop na inihahandog ay mamamatay bilang kapalit sa kasalanan ng isang tao. Sa Leviticus chapter 1 verse 1 hanggang 4, tinawag ni Yahweh si Moises at mula sa tuldang tibanan ay sinabi sa kanya, sabihin mo ito sa mga Israelita, kung may maghahandog kay Yahweh, ang dapat niyang ihandog ay baka, tupa o kambing. Kung baka ang kanyang handog na susunugin, kailangan ito'y lalaki at walang kapintasan. Dadalhin niya ito sa may pintuan ng toldang tipanan upang maging kalugod-lugod sa akin. Ipapatong niya sa ulo ng hayop ang kanyang kamay at ito'y tatanggapin bilang pantubos sa kanyang kasalanan.
Kung tupa naman, sabi sa Leviticus chapter 1 verse 13 hanggang 14, kung tupa o kambing ang ihahandog, kailangan ito'y lalaki rin at walang kapintasan. Papatayin ito ng naghahandog sa harapan ni Yahweh sa gawing hilaga ng altar at ang dugo'y ibubuhos ng mga pari sa paligid ng altar. Kakatayin niya ito at ihahanay ng pari sa ibabaw ng apoy sa altar ang mga piraso ng karne kasama ang ulo at taba. Ang laman loob at ang mga paa ay dapat munang hugasan bago ilagay sa altar. Pagkatapos ang lahat ay susunugin upang ang usok nito ay maging mabangong samyo sa akin. Kung ibon ang ihahandog na susunugin, ang dadalhin niya ay bato-bato o kalapati. Sa Hebrew chapter 9 verse 22, ayon sa kautasan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Ganun din po, tayo ay nilinis sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus. Inialay niya ang kanyang katawan para bayaran ang ating mga kasalanan. Nabuhos ang kanyang dugo para mapatawad ang ating mga kasalanan. Salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat.